Good day guys! Sa video natin ngayon ay magbibigay ako ng mga tips and pamamaraan kung paano nyo mai-improve ang inyong running speed. So dahil patapos na uli yung taon ngayon, so masaya naman ako ibalita sa inyo na halos lahat ng mga PRs ko dun sa mga category ay na-break ko. So or na-iset ko ng bago. So ito yung unang tip na kailangan yung gawin. So una sa lahat, bago ka makalayo, kailangan mong i-assess muna yung sarili mo. Ano yung current pace or yung current na kakayahan mo doon sa tinatarget mo na goal, na distance. So, syempre, kahit paano, tsak naman na yung iba sa inyo nakalaro na doon sa category na yun. So, kailangan mo lang malaman kung ano yung kakayahan mo. So, pwede kang magbase, balikan mo yung mga record mo sa mga GPS watch mo, sa running tracker mo, kunwari Strava. So, tingnan mo, ikaw ba yung tipo ng runner na sa first half, sobrang lakas, and then pagdating sa second half, nauubos ka na. So, yun nga, kailangan mo munang alamin yung weakness mo. So, yun nga, kailangan mo munang kilalanin yung sarili mo. So, pangalawa, so ito pwede mong malaman to by video footage, magpa-picture ka sa kaibigan mo. Tingnan mo yung running form mo, kung paano yung itsura mo pag tumatakbo, kung ikaw ba ay naka-lean forward or hukot ka ba or masyado ka bang naninigas kung tumakbo. So, kailangan mo lang talaga munang i-analyze yung itsura mo pag tumatakbo. So, mahalaga po kasi yun para magkaroon ka ng magandang running form. Pag mayroon ka magandang running form, magkakaroon ka ng magandang efficiency sa running. So, ito yung pinakamahalaga. Siyempre, kilala mo na yung sarili mo. Kailangan magkaroon ka ng realistic na goal. So ako po, hinahangad ko syempre na mag-improve. Pero, inuunti-unti ko lang yung talon. So, common po kasi ito na nagiging mistake ng iba na masyadong malaki yung gusto nilang ma-chop dun sa oras nila. So, doon lang po tayo muna sa kaunti. So, sabi nga, baby steps lang. Pero, yun yung alam mo na kaya mong abutin. Dahil, sa totoo lang, mas masarap ma-achieve yung goal mo kahit kaunti-kaunti lang. Kaysa naman sa masyadong mataas yung gusto mong liparin, so sa paglagapak mo masakit-sakit din yan. So kung ikaw yung tipo ng tao na hindi madaling makatanggap ng failure, so mahirapan ka doon. So para sa akin, set your goals realistic. So kahit maliit yan, maging masaya tayo doon sa ma-achieve natin. So na-assess mo na yung sarili mo. So next stage is kailangan mo muna magkaroon ng solid na foundation. Paano ka magkakaroon ng solid na foundation? So, sabi nga, consistency is the key sa running. Kahit maikling runs lang yan, or long runs, so kailangan maging consistent ka sa araw-araw. So, hindi naman porket sinabi na consistent, araw-araw talaga. I mean, kailangan maging consistent ka dun sa mga araw na available kang tumakbo. So syempre tayo naman, hindi naman tayo talaga mga atleta, may mga trabaho din tayo. So, yung being consistent lang, alam mo na itong araw na to, pwede akong tumakbo, so gawin mo yung pagtakbo. So, hindi natin kinakailangan na, kunwari ngayon available tayo, magdo-double run tayo. So, hindi naman kailangan ganun. Kailangan lang yung body mo masanay dun sa routine ng pagtakbo sa mga schedule na available ka. So, kasama sa pagbuo ng magandang foundation ay yung, syempre, kailangan mo ng leg strength. So, mag-focus tayo sa mga leg workout. So, hindi lang naman leg, kailangan din ng upper body workout dito. Core workout, dun sa mga bagay na hindi natin agad napapansin na mahalaga talaga sa running. Para magkaroon ka ng maganda at malakas na katawan, syempre kailangan overall yan. So sa running, alam naman natin na lahat dito gumagana. O kailangan natin ng magandang arm swing para magkaroon tayo ng magandang synchronization sa leg turnover natin. So hindi din naman natin pwedeng pabayaan na yung posture natin pangit. So syempre pag nakahukot ka or nakayuko ka palagi, nakakabawas din yan ng efficiency natin sa running. So, yun nga, focus tayo sa mga workout din sa pagpapalakas ng whole body natin. So, syempre, nag-workout na tayo. So, kailangan din nating pakainin yung body natin ng mga masustansyang pagkain. So, hindi naman kailangan mag-supplement tayo. So, makukuha natin yung mga sustansya na yun, syempre, sa mga mas natural na pagkain natin. So, hindi mo kailangan mag-iinom ng kung ano-ano. Ako po, sa totoo lang,
wala akong iniinom ng mga kung ano-anong supplement. So, umiinom ako ng vitamin C para makaiwas ako sa sipon or sa ubo. Umiinom ako ng multivitamins para lang yung yung para lang yung mga sustansya na hindi ko nakakain dun sa or hindi ko nakukuha dun sa mga pagkain na kinakain ko mapalitan or ma-replenish ng mga multivitamins na yun. So sa multivitamins naman actually generic nga lang yung gamit ko, magkano lang yun sa isang araw. So yun lang po kasi sabi ko nga sa inyo, hindi mo naman kasi talaga maipapangako na makakain mo lahat yung mga masustansyang pagkain na kailangan ng body mo. So kailangan mo rin kahit pa paano tulungan ng mga multivitamins. So, pag nagmahal natin yung mga bagay na yun, pwede na tayo pumunta sa next level. Doon na tayo sa pagtakbo. So, dito tayo papasok sa increase your running intensity. So, common na nagkakamali yung mga newbie dahil akala nila sobrang daling tumakbo. Sa totoo lang maraming ganun. Akala sobrang daling tumakbo, sobrang daling mag-improve. So, sa totoo lang, yun nga, consistency is the key. So, dito, kailangan mo na unti-unti lang yung gawin mong pagdagdag ng distance. So, hindi talaga makukuha to ng mabilisan. Dahil pag ginawa yung binilisan nyo agad, masyado kayong nasarapan, feeling nyo sobrang dali. Ang balik naman sa inyo noon is running injury. So, syempre, yun yan, sasabihin nyo, pag nagka-injury ka na, lalong masisira yung streak mo sa training. Asahan mo na mag-i-improve ka rin. Kasi nga dati di ka nga tumatakbo eh. So kahit maliit lang na dagdag, okay yan. Mas safe yan. At talagang mas nag-gain yung body natin dun sa mga aerobic na zone na running natin, na ginagawa natin. So mag-invest tayo dun, unti-unti. Tapos yun nga, ang kakain naman nun, naiiwas pa tayo sa mga running injury. Dahil syempre, ang body natin, lalo na pagbaguhan ka, naninibago po yan. Pero hindi mo yan napapansin dahil akala mo madali lang yung pagtakbo mo. Pero yun nga, bumibigay din po yan. So para maiwasan natin yung injury, unti-unti lang po yung increase ng mileage at ng intensity. So yung iba talaga kasi masyadong eager. Okay lang naman po maging eager na mag-improve. Pero kailangan nating pakiramdaman yung sarili natin. So yun, pag medyo sanay-sanay ka ng tumakbo, pwede na tayo magdagdag ng mga speed session. So, alam niyo naman na meron ako mga video niyan. Kunwari, interval, tempo, fartlek, o hill repeats. Yun lang naman yung mga speed session na pwede natin gawin. Pero palagi nating tatandaan na hindi puro hard ang pagtitraining. So, kailangan, pag galing ka sa speed, next day, recovery. So, sumunod nga nun, easy day uli. So, yung speed session, ginagawa lang yan once a week. Isang beses lang po. So, siguro kung talagang ano ka na, mas level up runner ka na, so pwedeng maging twice yan. Pero hindi ko to i-advise sa ating mga ordinaryong runner lang. So, ako, hindi ko talaga ginagawa yon. Kasi, tsaka sa edad, syempre hindi naman din ako bumabata na po. Ibang-iba yung recovery kasi talaga ng mga bata, ng mga 18 years old na yan, mga 25. So, ang bilis nilang mag-recover, ang bilis mag-recover ng muscle nila galing sa hard effort. So, kahit mo sila, mga kinabukasan lang, magigilas na sila uli. Unlike sa reality, pag nag-iedad ka, bumabagal yung muscle recovery natin. So, syempre, doon tayo sa mas safe para iwas injury, para mas umaba din yung running career natin. So, ako, alam niyo naman na hindi naman ako bata na, pero still, nagagawa ko pa rin na ma-break yung mga PR ko. Dahil yun nga, iniingatan ko rin yung sarili ko at sinusunod ko yung mga tinuturo ko sa inyo, syempre, na pagitan ng pagtakbo, lalo na sa speed session. Di ba, nabanggit ko nga yung hill repeats. Sa totoo lang, sa mga video ko, parang ito yung pinaka-neglected dun sa speed session, yung hill repeats. Kasi yung iba, syempre, makita palang hill, natatamad na yung iba, so hindi nila alam na sobrang halaga po ng hill repeats. Alam niyo kung bakit? Kasi sa hill repeats, dito, nag-i-increase yung cadence nyo. So, di ba ang payo ko sa hill repeats, shorter is better. So, shorter stride length is better. Hindi nyo po kailangang aahunin yung hill na sobrang laki ng stride length nyo. Dahil mas efficient po yung maliit lang na hakbang, pero madami. Lagi po yun. So, ako, hindi naman po ako nagayabang. Clark, talagang maraming ahon yan. Sabi ko po sa inyo, pag yung mga ganyang races,
hindi naman ako gano'ng kinakabahan. Alam ko maraming mas malakas sa akin, pero confident ako sa sarili ko dahil itong tinatakbuhan namin dito sa gawin namin. So marami talagang hills dito. Actually, ang kulang nga dito sa amin yung flat, yung totally flat. Dahil lahat ng lugar dito sa amin, almost laging may incline, laging may ahon. So mahalaga po talaga yan. So, di ba nung napunta ako sa Cagayan de Oro, sabi ko nga, flat route, mayabang naman to kung sabihin na sobrang dali. Pero yun nga, pag sanay ka sa mahirap, sanay ka sa hills, hindi ka ganong matatakot. Lalo na pag flat route yan, may confidence ka na sumabak dun sa race na yun. So, tumatakbo ka na. So, punta naman tayo sa running form. So, syempre, mapansin mo, sabihin mo, oo nga, ginagawa ko naman yun eh. Tumatakbo naman ako, okay naman. Pero parang hindi ka pa rin efficient. Dahil yung running form mo, maaaring kailangan mo pang i-improve. So, unang-una sa running form, ka-bracket nito yon is yung breathing technique. So, iba nagbibilang daw, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ibig sabihin, 1, 2, 3, inhale, 1, 2, 3, exhale. 1, 2, 3, inhale, 1, 2, 3, exhale. So, sa totoong buhay po, sabi ko sa inyo, pag tumatakbo ka na ng sobrang bilis, ganun, unari ako, sa race, hindi ko na po yun magagawang bilangin. Dahil, ang mahalaga na lang po sa akin doon, yung makahinga ka. So, kahit naman sinong elite, makakita mo ay ibang mga elite, mga nakanganga pa, di ba? Pag na-picturean. So, kasi talaga po, yung pattern ng paghinga mo, pag ganun kabilis na yung speed, talagang abot-abot na lang, yung ganito na lang. Yung po, talagang ganun din ako eh. Kaya nga minsan pag may bumabati sa inyo, sasagot ko, hoy! Kasi yun yung mga kalari sa lubong, may bumati, oh, di ko siya eh. Sabi ko, oy! Kasi yun lang yung kaya kong gawin. Kasi ayokong mapatid yung rhythm ko sa breathing. So, pag ganun, ang nagiging hinga ko lang is enough lang. Papasok, lalabas, papasok, lalabas. Kung tatanungin niyo ako kung saan ako humihinga, kasama na yun, ilong, bibig. So, pero kasi pag diniin mo yung paghinga mo, sabi ko sa inyo, tatagal yung paglabas ng hangin dahil marami hangin. Tapos dun minsan nagkakaroon ka ng side stitches sa tagliran na tumasakit yung tagliran mo kasi may hangin na hindi makalabas. So, ganun. So, kailan mo ba ito mapapractice? Sa tempo run, sabi ko sa inyo. Sa tatakbo ng threshold pace, dun mo na pa-practice yan. So, mararamdaman mo yan. Siguradong mararamdaman mo kung nasaan yung breathing pattern na komportable sa'yo na still kaya mong tagalan dun sa pacing na ibinibigay ng body mo. So, mahalaga na lagi tayo mag-speed session ng threshold pace. So, alam mo naman yan, yun yung tipong saktong-sakto lang yung hinga mo, hindi ka napapatid, hindi ka rin sobrang bumabagal or sobrang nasusulog pag yun yung breathing pattern mo. So, next is cadence and stride length. So, ang cadence, yun yung dami ng kaya mong iakbang or revolution ng paa mo. So, yun na lang yung simple paliwanag. Sa pagtakbo, so, yun dami. So, stride length, yun yung haba. So, haba ng pagitan ng paa mo na kayang i-cover sa pagtakbo mo. So, magkaiba po sila. So, ang cadence runner, considered ako yung sarili ko na isa kong cadence runner. Dahil ako, mas efficient yung takbo ko pag mas maraming steps. So, hindi ko muna consider ang sarili ko na stride length runner. Dahil una sa lahat, di naman ako katangkaran, di naman kahabaan ng mga bias ko. So, pag ako pinipilit ko mag long stride, makikita niyo sa picture, nag-overstride ako. Ano ibig sabihin ng overstride? Yun yung tumatama yung sakong mo. So, hindi yun totally sinasabi natin na heel striker. So, hindi naman. So, ang nangyayari sa overstriding, so, masyado mong binubuko yung paa mo para makakover ka ng malaking distance. So, ending nun, kasama sa tumutukod yung bandang dulo ng malapit sa sakong mo. So, ang tawag doon na overstriding. So, masama bang overstriding? Kahit pa paano, oo. Kasi yung gravity ng body mo, nawawala. Kasi kailangan po yan naka-align. Yung ulo mo, balikat mo, katawan mo. Tapos yung pag-landing mo, kailangan yung bukaan ng unang paa mo, kailangan nasa gitna yung body weight mo. Para mas iwas injury. Yun yung mas tama. So, ako considered myself as a cadence runner. So, hindi ganong maangat yung paa ko pag tumatakbo. Hindi rin ganong malaki na cover ko. Pero, nababawi ko naman yun sa dami ng steps na kaya kong gawin. So, yun. So, syempre, depende na yun sa inyo. So, syempre, alam nga naman sabihin ko sa inyo na
ang haba ng bias mo, ang haba ng stride length mo, sabihin ko iklian mo. Pero, develop yung cadence, kailangan mo i-develop yun. Siyempre, mas marami, mas maganda. So, isa to sa madalas nating na neglect is yung warm up and cool down. So, yung warm up, marami sa atin nagba-warm up. So, totoo yan. So, ang warm up, mas okay yung mga dynamic stretching. Pag sinabi natin dynamic stretching, yun yung tipo na gumagalaw yung body mo sa pag-stretch. So, yun yung merong, karamihan to, ang ginagawang movement na to is yung movement mo sa pagtakbo. Parang nire-ready mo na agad yung body mo dun sa gagawin mong pagtakbo, sa gagawin yung itsura ng pagtakbo. So, while static stretching, yun yung dapat mong gawin kung kailan ka na magko-cool down. So, ano ba ang static? Ito yung nakatayo ka lang, inaabot mo yung mga muscle mo. So, inaabot mo yung paa mo. So, ito yung tinatawag na deep stretch. So, bakit kailangan itong static ang ilalagay mo sa cool down? Kasi ang muscle natin, habang tumatakbo tayo, nagsushorten yan. So, di ba parang garter yan? So, umahaba, umiikli, umahaba, umiikli. Pansinin nyo, pagkatas nyo ng race, ano pakiramdam nyo? Tight na yung muscle nyo, di ba? So, after ka na, nag-finish line ka na, ano pakiramdam mo? Hindi ka makahakbang. So, kailangan mong unti-unting i-static stretch yan. Batakin uli. Batakin uli. Dahan-dahan lang po. Pero yun naman kasi, mas safe gamitin ang static stretching sa cool down. Kasi, galing ka sa takbo eh. So, yung muscle mo kahit paano, gising yan. Pero pag ginawa mo yan, habang sa warm up pa lang, tas alam mong malamig pa yung muscle mo, tulog pa. Sabihin natin yung term na tulog pa, tas bigla mong ginulat at bigla mong pinatak, doon napupunitan ng muscle. Doon ka magkaka-injury. Sa static stretching, pag ginawa mo sa warm up pa lang. So, sa warm up, easy lang, easy stretches lang. Tapos, ang gawin mo mobility is yung mga movement na gagawin mo sa running. So, para mas safe. So, nagawa mo na lahat yung mga preparation na sinabi natin. So, ang tanong, paano mo yun ma-sustain sa mas mahabang period? So, yun nga sabi ko sa inyo, avoid overtraining. Pag nag-training ka, injury ka, putol ang momentum mo. Sigurado yan. Kaya sabi ko, yun nga, unti-unti, napakahalaga niyan. So, pangalawa, kung meron kayong magiging running body na mag-encourage sa inyo palagi na sa totoo lang po, mahalaga po yan. Or running group, na kasi minsan sa running group, ganun eh. Siyempre, ayaan, tara, LSD tayo, tara, long run tayo, yun nga. O, tara, easy run tayo today. So, minsan, sa totoo lang tayo ng tao, normal naman yun. Minsan, tatamad ka. Pero dahil may commitment ka, dahil inaya ka, so, mapipilitan ka na tumakbo. Which is okay, para hindi maputol yung momentum mo. So, ingat lang din dahil, yun nga, kailangan yung maging running body mo is kasing level mo din sana or parehas kayo ng target. So, pangit yung, kunwari, sabihin, tara long run tayo, katatapos mo lang mag-long run. So, mag-iingat pa rin tayo doon. Pero yun, nakakatulong talaga yon running group, para ma-boost yung moral mo palagi na tumakbo at hindi maputol yung momentum mo sa pagtakbo dahil mahalaga talaga yung consistency. So, yun, sa uli, kailangan pa rin, kunwari, pili mo, alam mo na lahat eh, pero hindi. Sa totoo lang, ako hindi ko rin alam lahat. So, continuous learning ang running. So, sabi ko sa inyo, every event, every race day na ginagawa ko, may natututunan pa rin ako. Diskarte sa laro, kung paano mo, syempre, competitive tayo kahit paano, kung paano mo i-deliver, kung paano mo ilalaro yung laro. So, laro lang naman talaga to eh. Pero syempre, kailangan mo rin kahit paano ng isip, ng utak, diskartihan pa din po to. So, yun nga, kahit gano'n nakarami yung alam mo sa running, kailangan open ka pa rin sa new ideas na makakapagbigay sa'yo kung paano ka mag-increase ng running speed. So, syempre, isa ka, kaya ka nanonood ng video na to dahil gusto mo talagang magkaroon ng bagong ideas. Kaya, thank you sa lahat po ng nanonood sa video na to. Sa lahat po ng patuloy na nagtitiwala kay Dico J. Sa lahat po ng sumuporta sa akin ngayong 2024. Maraming salamat po. Asahan nyo pa po na sa year 2025, marami pa tayong pagsasamahan. Marami pa po sana tayong mga race or marami pa rin po sana tayong mga product reviews na magawa. So, yun nga po. Maraming po salamat sa inyo. Merry Christmas po sa inyo na nanonood at sa pamilya nyo. So, ingat po palagi. God bless po sa lahat.